Sa bawat butil ng palay, may kasamang pawis, pagod at panalangin. Dito sa kabukiran ng Barangay Kalasag, nakatira si Mang Ray, isang ama, isang mag-asaka at isang simbolo ng pag-asa. Maraming taon na siyang nagbubungkal ng lupa, ngunit sa bawat pagtatanim, hindi lang pala palay ang kanyang pinapatubo, kundi pangarap ng kanyang mga anak. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Reynaldo Santana. Magsisi-50 taong gulang na ho. Nakatira sa Barangay Kalasag, San Liponso, Bulacan. Pwede niyo po bang ikwento kung paano nagsimula ang buhay ninyo bilang magsasaka? Nagsimula ang aking pagsasaka sa larangan ng kulang ako sa pag-aaral dahil high school lang ako. Nagkaroon ako ng opportunity na magsaka dahil doon sa amain ko. At dahil sa pagsasaka, ayan, nakapagsimula ako makapagpaaral ng anak. At hanggang sa ngayon, taglay ko pa rin ang pagsasaka. Sa lahat ng taon na nagbubungkal kayo ng lupa, ano po ang pinakamabigat na pagsubok na hinarap ninyo? Sa larangan ng pinakamabigat na pagsubok sa pagsasaka, yung madalang ka ng kalamidad, marami kang utang, marami kang bali sa amo, nagpapaaral ka pa, hindi mo alam kung saan kukuha ng pagpapaaral, may pambayad sa utang sa amo. Mabuti na lang naiintindihan ako ng aking amo. Dumating po ba kayo sa punto na gusto niyo ng sumuko? Ano po ang nagpabalik ng lakas ng loob niyo noon? Sa mga pagsubok na dumating sa aking buhay sa pagsasaka, gusto ko na nung tumigil kasi pakiramdam ko napakalaki na ng hinihina ng katawan ko. Pero naisip ko yung mga anak ko, saan kukuha ng ibabaon, pantuition, sa kanilang pangangailangan. Di madali ang buhay sa bukid. May panahon ng tagtuyot, may panahon ng baha. Pero kailanman, hindi siya sumuko. So, paano ito paraan pinag-aaral ng inyong anak? Sabi po ang kinikita ninyo sa pagsakap kayo. Ginagamit yung ang kinikita ko. Hindi pa man siya umaabot sa anihan na halos nauubos ko na sa kababali sa aking amo yung aking porsyento. Yung pakiramdam na nakita niyo po yung anak niyo is nakapagtapos na sa college. Ano po yung pakiramdam niyo bilang magulang na nakapagpatapos na po kayo ng anak? Sa aking para nang maramdaman ko ang pagtatapos ng aking anak, pinakamasarap yung kasi ramdam ko yung hirap, pero nung makita ko sila yung sa stage, nag-graduate, tanggal na tanggal ang aking hirap. So parang sa'yo, paano pong napawid yung hirap niyo? Tanggal lahat ang aking pagod. Sabi nga po nila, hindi man po kayo mayaman, pero ito po yung tanging kayaman. Ayun, yun ang maipapamano ko sa aking mga anak. Huwag na silang matulad sa akin. Ang bawat araw sa ilalim ng araw may kapalit, edukasyon ng anak at karangalang hindi matutumbasan ng pera. Ngayon po, medyo maayos na ang inyong buhay. Ano po ang mga natutunan ninyo sa mahabang taon ng pagsasaka? Ano po yung mga lesson na natutunan niyo po bilang magsasaka? Para sa akin, yung among mabuti, mabait, huwag mo samantalahin. Kung ano yung kailangan mo lang, yun lang ang anin mo. Ang hingin mo, tiramin mo, utangin mo. Kung bibigyan po kayo ng pagkakataon, ano po ang gusto nyong ipamana sa mga kabataang ayaw sa trabaho po ng pagsaka? Ayaw ko sa mga kabataang ayaw magsaka, huwag yung kung ano naisipin nila, masarap magsaka, masarap sa bukid. Unang-una, magtanim ka ng halaman, magtanim ka ng palay, at least hindi mo nahanapin yung pambili dahil nandun na sila pag nagani ka. So sa inyo, ano po ang ibig sabihin ng tagumpay? Tagumpay, yung makita mo mga anak mo nakapagtrabaho, yung pag sila kumikita na naalala ka, yun para sa akin ang tagumpay. Sa mga kamay na sanay sa lupa, itanim niya ang pag-asa. Sa bawat butil ng palay, may kwento ng ama na nagtagumpay. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa puso.
Bago pa sumikat ang araw, gising na si Nanay Dolores. Sa bawat umaga, dala niya ang pagod ng kahapon. Ngunit taglay din niya ang lakas ng isang magulang na hindi sumusuko. Mag-isa lang niyang itinataguyod ang pamilya. Sa mundong puno ng pangusga, pinili niya maging matatag kaysa sumuko sa hamon ng buhay. Ako si Dolores Castro Cruz, nakatira sa Kalasag, sa LD po, sa Bulacan. Pwede niyo po bang ibahagi kung paano nagsimula ang inyong pagiging single parent? Namatay ang asawa ko noong 2016. Sabi ang pinamatay niya, liver cirrhosis. 6 na buwan siyang nagkasakit na ospital siya una sa Galvez. Sumunod ay sa Chinese Hospital. Hanggang sa, nung ilabas namin ng Chinese Hospital, nakisang ang gabi lang namatay na. Siyempre, nung namatay na asawa ko, una kasi 3 anak ko. Naunang namatay yung anak ko ng 2006, yung panganay ko, 13 years old. Nalunod siya sa DRT. 13 years old, tapos andito kami, nakabakasyon siya doon. Sumunod niya, namatay ang asawa ko noong 2016. Siyempre, napakasakit. Diba? Sabi ko nga, nawala na naman ako. Kasi nga. At saka, hindi kami imabot ng 25 years. Baka 24 lang. Hindi man na kami, kamukha nung ina ko, inabot ng, kinasal ng panahon ng hapon, kinasal ng 25 years, kinasal ng 50 years, samantalang ako, hindi ko man na inabot yun. Sobrang sakit din. At yung anak ko, 2 na lang natira. Yung isa nung 2nd year college pa lang nag-asawa na. Ngayon yung aking bunso ang 3rd year college pa lang nung namatay ang asawa ko. Siyempre, wala na akong pagkukunan nun. Yung aking may pinandar kaming tricycle, walang mag-drive. Pag aking magtitinda, napapanangis ako dahil maling driver. Yung anak ko naman mga estudyante, yung babae ko bago-bago pa lang nagda-drive na. Basta yun ang parting pinakamasakit sa buhay ko. Magtitinda ako, hindi ko mabitiwan ang pagtitinda ko dahil yun ang, 2 ang negosyo namin. Kumbaga yung nanguhuli siya noon ng bibi, manok, nilulusa ng Divisoria. Hindi ko natikmang humango sa mga kapwa ko tindera. Sa Baliwa, pupunta ako para itinda sa market, sa bayan. Yun ang pinakamatindi. Tsaka siyempre, nung New Year, nagtinda ako kumbaga marami kong tira. Siguro, andito ako, nananangis ako. Sabi ko, napakahirap. Hindi ko, yun yung anak na 3rd year college. Nung mamatay, siyempre meron akong kapatid na tumulong sa akin na pahiramin kahit Hindi, siyempre, pinahiram ako. Nung nakikita akong nahihirapan nung 4th year na siya, nag-call center. Lahat ng sinusweldo niya, binibigay niya sa akin. Tapos, bibigay niya sa akin, sumweldo siya ng 10. Bibigay niya sa akin nang may puhunan ako. Siya naman, lumuluwas araw-araw. Kumukuha lang sa akin ng 200 a day na baon. Kumbaga, nakakaikot kami sa ganang paraan. Hanggang sa yung mga thesis niya, siya na nagbayad, graduation fee. Punta na lang kami sa BSU siya nag-aaral noon, panahon na yun. Sa lahat po ng mga matitinding pagsubok po ninyo na kinaharap po noon, paano ninyo po ito hinaharap na tila po wala na kayong pag-asa? Paano ninyo po siya hinaharap noong panahon po na yun? Siyempre, wala Panginoon Diyos, nagdadasal ka. Na sana makasurvive ka. Matulungan, magpakatatag ka at kaya binigay sa'yo, kaya mo yan. Hindi mo bibigay sa'yo kung hindi mo
kung hindi mo kaya. Ganun lang. Habang ang iba ay may katuwang sa laban ng buhay, siya ay mag-isa, ngunit matatag, umiiyak man sa gabi, bumabangon pa rin kinabukasan. Naman po yung, ano naman po yung nagbibigay po sa inyo ng inspirasyon para po magpatuloy po sa buhay? Yung una, meron akong apo at saka nag-aaral. Kumbaga inspirasyon yung aking magpakatatag ka. Ika nga ganyan ang buhay. Hindi lang naman isa, dalawa ang ganitong sinapit ng aking kaya magpapakatatag ako. Tama po yung magpakatatag tayo sa araw-araw. And sa pang-araw-araw niyo po, nakasama po ang inyong pamilya. Paano niyo po ito na tinutustusan po sa mga pangangailangan po ng pamilya niyo po sa araw-araw? Nagtitinda ako ng prutas sa palengke. Okay naman ang kita. Tsaka yung anak ko nga, wala na akong pinag-aaral nung nakatapos na, nagtrabaho nga agad. Nagkakatulong-tulong na. Po yung mga reaction or karanasan po ninyo sa community bilang isang single parent po? Sa ngayon, masarap na rin ang naging buhay ko dahil ako nakakapag-travel na rin kahit papano. Nung parating na ako ng Palawan, Bacolod, Singapore, Thailand. Masasabi kong enjoy na rin ako sa buhay ko kahit ako sa tulong ng aking anak na nakapag-aral sa pagtapos ko. Sa gitna ng hirap ng buhay, nananatiling bukas ang kanyang puso. Sa bawat takbang, dala niya ang pag-asa ng kanyang mga anak. Ano po yung nagpapagaan po ng pakiramdam niyo every time po na kayo po ay napapagod na po? Pag napapagod ako yun nga, sabi ako sa totohanan ako may nararamdaman. Meron akong kung tawagin congenital neuralgia. Meron akong ugat na niipit dito sa ulo ko na. On the January ako magpapa-opera ako. Kailangan ko ng 300,000 sa doktor pa lang. And then yung anak ko meron siyang health card sa trabaho niya. Yan mula nung siya nag-pandemic, dito na siya nag-work from home. Kaya napakalaking tulong at napakalaking bagay sa amin. So, ayun po yung nagpapagaan po ng Oo, kahit ako may nararamdaman kumbaga laban lang. Hanggang saan makarating. Sa mga kung may maririnig po kayo ng inyong pong mga anak ngayon, ano po yung gusto niyo pong sabihin po sa kanila ngayon? Yung babae ko, kung mga nag-asawa agad, hindi ko masyadong inaasahan. Alam ba nung in-interview ko ng doktor, sabi, isa lang anak ko, nang malaan ng anak ko, nagagalit at sabi niya, bate ka, kasi nga, iba kung sabihin ni iba kang anak, pero mas iba yung lalaki ko kaysa babae ko. Kung 18 lang nag-asawa na. Talagang 3 apo ko doon. Kaya ano po yung gusto niyo, Lola Dolor, na masabi po sa anak niyo, yung gusto niyo pong ipabatid na hindi pa po masabi para sa kanila? Ay, talaga sinasabi ko na proud ako sa kanya. Proud ako kahit 2 na lang sila. Talagang proud. Talagang nakaka-proud po talaga. Lalo iba yung noong araw hindi mahilig magpatapos ang mga nanay na ngayon kahit mangutang gagapang talaga na mapagtapos kasi nakikita nila na pag napagtapos mo anak mo andyan ang pag-asa. May pag-asa kang umunlad ang buhay, masenso. Dahil hindi naman lahat ng anak talagang may anak na talagang
inuuna ang magulang. And then po, sa ating pong panghuli po, ano naman po yung gusto po ninyong mensahe sa mga kapwa po ninyong magulang na dumadaan din po sa kahirapan? Masasabi ko lang hindi nagtatapos ang buhay kung ikaw mawala ng asawa. Tumapit ka, lumabang ka, mag-isip ka kung ano ba po pwede mong gawin na para masustentuhan mo ang sarili mo. Ako may nagsasabi sa akin, ba't kaya nagaan pa ako So, totohanan, may tindahan ako. Ito, ang sumusuporta sa akin, yung anak ko, dito siya lahat, tubig, kuryente, internet. Ako, ang aking iniintindi lang ay ang aking tindahan, kaya pagka mayroong lakad, sige, mga lakad ng senior, sige, lakad. Nakakita mo ako doon, lagi akong talagang, iba, na pagtapos mo anak mo, lalo kung mabait at makasuporta sa iyo. Ang lakas ng isang magulang ay hindi nasusukat sa bigat ng pasan, kundi sa tibay ng loob na magpatuloy kahit walang kasabay. Sa bawat sakripisyo, may bunga. Sa bawat luha, may pag-asa. At sa bawat kwento, may mga taong nagtatanim ng pagbabago.